Lodi, magandang araw sa inyo muli at meron na naman kaming ibabahagi sa inyo na ito sa mga gumagawa, mga welder, sa mga namamakyaw ng bubong, mga latero. Ito yung kadalasan natin na encounter. So sa mga baguhan pa lang yan at magsisimula pa lang, so mahalaga to na mapanood nyo. Kasi baka sakali lang may maibigay ako sa inyo na kaunting kaalaman tungkol dito sa pagsusukat ng ating trusses o yung bububungan nating bahay. So meron na akong example dito, wala akong hawak na plano kasi kadalasan sa mga residential, ano lang yan, foreman lang ang pinapagawa niyan, hindi kadalasan dito sa probinsya, hindi naman kumukuha ng building permit, lalo kung may sarili ng may dati ng kuryente at ipapalaki lang yung bahay. So kadalasan hindi na nila kailangan ng building permit. So ang nangyayari diyan, pinapagawa na lang nila sa mga foreman, hindi na nila kailangan ng architect or engineer. So ito yung papakita ko sa inyo ay yung basic na bahay na karaniwan nating nakikita dito sa Pilipinas, no? So ito na, meron na akong nili-out dito na drawing. Ito isang 4 agwas. Ito yung kadalasan natin na nakikita. Ito yung kadalasan natin na i-encounter sa trabaho. So example natin, meron tayong sukat dito na 35 square meter. O, 35 square meter yung kabuuan square meter. So kadalasan itong part na to ay kadalasan yan ay 5 meters. No, itong portion na to, itong mahaba na to, ito ay 7 meter. So pag ita-times mo yan, 7 times 5 ay equals to 35. So dahil 4 na sulok siya, kaya tinawag siya na 35 square meter. So okay. So paano natin kukunin at i-layout yung ganitong klaseng area ng bahay? So unang-una kukunin natin yung ito yung pinaka-basic, kukunin natin yung kalahati ng 5. So kalahati ng 5, hahatiin lang natin to kasi ito yung magiging reference natin, yung pinaka maliit na portion ng sukat. So ito na yung dahil 5 meters to, magiging itong area na to, itong kalahati nito ay magiging 2.5 meters. 2.5 meters. Paikot, pati ito 2.5 din to. Paikot yan, pati ito, ito, 2.5 meters lahat yan. So, meron na tayong lahat ng sulok ay meron na tayong kwadrado. No, ito, meron na tayong kwadrado. Alam na natin ito na ay 5 meters. So, ang gitna nito, ang unang-una natin gagawin dito na trusses ay ito, susukatin natin to. Siyempre, magiging kinalabasan dahil 5 meters na ito. Ito 5 meters na ito, yung bottom chord nito. So, asan ba yung bottom chord? So, ito yung itsura ng trusses natin. Mga lodi, ito. Ito yung bottom chord kasi ito yung nasa ilalim. So, ito naman yung king post natin. Then, ito yung ibabaw, ito yung top chord. Kadalasan na nawawala ay ito yung top chord. Top chord. Ito yung palaging question mark. So, yun yung hanapin natin dito. Okay? So, balik tayo rito. Itong dalawa na to, parehas lang ang laki niyan. So, ang dalawang to, parehas ang laki nito. Pero pag hinati mo yan, hahatiin mo dito, ito, pinalabasan yan, ito. So, pag hinati mo yan, magiging ganyan ang itsura niyan. Ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag hinati-hati mo yan, ito siya.
magiging parehas na ganito ang itsura niya. So ito lang kasi buo, kaya ito ang itsura niya. Pero pag hinati natin, hati-hatiin natin, ito yon. Ito yon. So ito, later on, ito ang i-discuss natin dahil dito tayo mali palagi. Itong broken line na to, ito yung tinatawag na hip thrust, no? Ito, hip thrust to. Hip thrust. Hip thrust yan ang tawag yan. So, yun ang kukunin natin mamaya, yung bottom chord niya at saka top chord. So, unahin muna natin to. Itong malaki na to. So, para mas mapadali tayo, dito, ito yung kukunin natin. Yung kalahati niyan, kalahati. Right? Sige, kukunin natin yung kalahati. So, ganon din ang same siya yung formula, which is A squared plus B squared is equals to, sa nakaraang video, nakalimutan ko, ito pala ay square root of C squared ang hinahanap natin dito para mai-rerekta natin to sa calculator. Kasi kung manumanuhin natin to, pwede din naman kailang mauubos yung oras natin at mauubos din yung pagsusulatan natin, no? At magiging technical tayo, hindi natin maintindihan. So, asan ba tayo? Ito na yung ipalagay natin yung A natin, tapos ito yung B. So, ito na naman muli yung ating question mark, no? Ito. So, sa ganitong ganitong kalaking bahay, 35 square meter lang siya, ang kadalasan nito na king post ay 150. So, 150 cm. Ito, meron lang siyang 150 cm. Kasi kung gagawin natin 2 meters yan, napakatarik niyan, parang simbahan na yan ang itsura niyan. So kung mababa naman siya, kung mga 120 lang, para naman siyang pagong, no? Para naman siyang pagong, nakadapa naman siya. Kaya ideal ay 150. So meron na tayong 150 at meron tayong 250 kasi 2.5 meters. No, 2.5 meters. So burahin lang natin 'to. So dito na lang tayo, no? Dito na lang tayo magpo-compute. So ito meron tayong yung value natin ng AI 150. A equals to 150. So ito siya. Yan. And then yung value ng bottom chord natin ay 250. Ito 'yon. Ito, yung kalahati nito or ito. Yan yung 250. Kasi itong side na to 250 to, 250, and then siyempre ito 250 din. Ito 250 din to. So kwadrado 'yan. Kaya tinawag na 4 agwas. So ito 250 din. So 250 din ito. No, ang wala diyan ay ito. No, ito yung question mark natin. So ganoon pa rin. So kung i-compute natin 'yan sa calculator, pindot lang natin yung sign ng square root sign. Teka, burahin muna natin itong nauna. Yung sign, close parenthesis. And then, 150 squared plus 250 squared. Ang lalabas dyan ay 2.91.54. So, ito siya yung 291.54. So, nakuha na natin ito. So, kung dahil itong side na to, tsaka itong side na to, ay parehas, idudugtong na lang natin dito yan. So, ganito na yung magiging mangyari to. Ito, 1 pala to. 291.54 pala. So, ito. 291.54. Ito ganito din. 291.54. 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
So ito, dahil dalawa sila, 250, 250, magiging 500 ito. 500. So nakuha na natin. Ito, tong buo na to. So dalawa yan, dalawang ganito ang gagawin natin. So ang tanong dyan, bakit hanggang dito lang sa edge na to yung sukat? So ang alam natin, ito lalagyan to ng bulada. Kadalasan ang bulada nito ay mga sinauna pa ay 1 meter. 1 meter plus yung gutter which is 20, nagiging 120. So depende na lang yan. Yung iba kung maliit ang lote, nagiging 80 na lang to plus yung gutter na 20, so 100. So ito, idodagdag na lang natin to plus na lang to ng 100. Sa kabila, plus 100 din siya. Okay? So dito tayo, dadako na tayo ngayon dito sa ito, nakuha na natin itong buo. Ito yung nasa gitna na to, pagitan na to, itong dalawa na to magkasalubong. Ito naman yung tinatawag na half truss. Yung half truss na yon, ito din siya, no? Ito na siya, itong half truss na to. So nakita na natin yung ilan ba yung nakita na natin? 1, 2, 3, 4. So ito, nakuha na natin tong 4 na side. Nasundan nyo ba mga lodi? So ang hahanapin naman natin ngayon ay itong side na to, itong may broken line na yan, yung hip truss. Yan naman ngayon ang hahanapin natin. So papaano natin mahanap yan? So para mahanap natin yan, ito, ipa-plus lang natin to. So meron tayong 2.5 meters plus 2.5 meters. No? Kasi ito yon, ito naman yung kukunin natin, lalabas. Ito yung hinahanap natin, itong broken line na to. Okay? So hanapin na natin. So the same pa rin. The same procedure pa rin. Pero tingnan natin, ganito ang itsura ha. Kasi ito nakatayo. So para hindi kayo malito, ito naman gagawin nating pahiga. Top view tayo, top view. So meron siyang ganyan sa top view. So meron tayong 2.5 meters to 50. So dito to 50 din. So ito ngayon yung missing natin. Ito ngayon yung question mark. So ano natin, i-compute na natin mga lodi. So ganon din, pare-parehas lang, paulit-ulit lang yung proseso natin. Yung pagkuha lang nito, kasi paiba-iba yung sukat, so iba-iba din yung numero na lalabas dito. Pero yung proseso natin, parehas lang. Yung formula, a squared plus b squared is equals to square root of c squared. Okay? So, balik tayo sa ating mahiwagang calculator. So, square root sign tayo, close parenthesis, and then 250. O 2.5 na lang, 2.5 meters, 2.5 squared plus 2.5 squared, 2.5 squared. So meron tayong 3.53 meters. So ito na ngayon yung 3.53 meters. Okay, ito na yon. Yung bottom chord pa lang yon mga lodi, yung bottom chord. So meron na tayong gagawin natin siyang realistic na itsura. So burahin na natin to dahil nakita na natin to, or dito na lang tayo sa baba. So again, ito tayo. Ganyan uli ang itsura natin. Dahil nakuha na natin siya, nakuha na natin yung ito yung top chord, which is 3.53 meters. So meron tayong given dito na 1.5. So ito naman ngayon ang question natin, yung top chord nitong hip thrust. Ang tawag dito ay hip thrust. So mahaba ito, mahaba. No, kung napapansin nyo,
ito 2.5 meters lang, pero ito siya ngayon, ito na yon sa sulok na to ay 3.53 meters. So, malamang ito hahaba din to. So, pindutin natin ang ano niyan, ang haba niyan. So, balik tayo sa calculator. So, same process pa rin. Meron tayong 1.5 squared plus 3.53. 3.53 squared. Ang sagot ay 3.83 meters. Ito na yon ibabaw. 3.83 meters. Okay? So, malayo ang diferensya, di ba mga lodi? So, kung ito ay 291.54 meters, ito naman ay 3.83 meters. Ito, mahaba to. So, ito ngayon siya, again, ipa-plus na lang natin yung bulada dito. Since na dito nga mahaba siya, yung ipapasubra natin dito ay mahaba din. So, ahabaan natin to, papatak to. Kung dito ay 1 meter, dito magdadagdag tayo kahit na 130. No, 130. Kasi ito 100, ito 130. Kasi mahaba yan, mahaba ang buwelo niya. Yan, papatak dito. Okay, nakuha na natin. So, ito na yon. Parehas yan yung apat na yan. 1, 2, 3, 4. Yun. Ito na yun, nakuha na natin. Right, mga lodi? Sana nasundan nyo. Ito yung pinaka-simpleng pag-compute ng gagawin nating trusses. No, kung aakyat tayo ng halimbawa, pader ito yung typical na pader. No, ito. No, ito siyang pader. Dito tayo maglalagay ng trusses natin. O aakyatin natin ito, din susukatin. Ang kadalasan na pagkakamali diyan ay yung ito. Ito. Kung hindi natin i-compute ito, itong hip thrust na to, dito tayo malilintikan. Dahil pag nagkamali tayo dito, malamang lahat na yan ay mali na. Alam mo kung bakit tayo magkakamali dyan? Dahil kung kumulang tayo ng sukat dito, dahil ito lalagyan natin ito ng mga parlina. Ito, may mga parlina yan. Sundan nyo lang ha. May mga parlina yan dito. Parlina yan dito. No? So, kung bakit ko nasabi na kailangan niya na kailangan niya na nakasukat yan. Kasi meron epekto yan sa paglalagay natin ng parlina at siyempre merong epekto sa paglalagay ng yero. Yung mababali ang yero natin dyan. Pagka hindi natin to nakuha ng maayos. Okay, pag ganyan lang yan. Yan na yung parlina natin, mga lodi. So ito, napapansin nyo, ito na yung mga parlina natin. Kung nasundan nyo, ito yung mga parlina natin. Pag hindi ito tumugma, ito halimbawa, kinapos yun, hindi 3.83 ang ginawa nyo, kumapos. O, palagay na lang natin ito na nagiging, palagay lang ha, ito, palagay na lang ito magiging kung ito dito 2.91, inisip siguro natin kunti lang diferensya. So kung 3.83 yon, gawin na lang kaya nating 3.5, no? 3.5 yung ginawa natin. Din yung timpos natin, siyempre alam natin na 150 ay 150 pa rin. So pinagsuklob na natin yan, lalabas ito na ito ay mababa. Yung itong una hanggang pangalawang parlina, maaring tatama yan. Pero pagdating dito sa pangatlo hanggang sa huli, diyan na tayo mawawali kasi itong thrust na to ay mataas ito, and then ito ay mababa dahil nga kinulang tayo dito sa sukat sa ibabaw. So kung ito ipakita ko sa inyo yung typical na itsura. Palagay na lang natin
Kung 3.5 yan, yan ang itsura niya, yung 3.83 ay literal na mahaba. Di ba? 3.83 ay literal na mahaba kaysa 3.5. Okay, nasundan nyo? Kaya kung dito natin ilalagay yan, ito siya mababa. Pagdating dito, mababa na. Hindi na mahabol ng parlina. Okay, kaya dyan na nagkadalit-silitsin na merong dito, ang parlina dito ay nakaangat. And then kung ito naman mahaba, ang ginawa natin, ito naman ngayon yung mababa. So, itong portion na to, itong dalawang main truss na ito ay, ito naman ngayon yung mababa. No, kuha nyo, ito yung mababa, ito naman ngayon yung mataas. So, litsi-litsi na tayo. No, ito yung kadalasan na pagkakamali ng mga hindi nagko-compute na umaasa lang sa sukat. Alright? So, bago tayo mag-akyat sana, sukat ng mga bubong, and then pag magliliaw tayo, ay siguraduhin natin na nakuha natin yung insaktong sukat para pagka binagbuo tayo, ay magiging insakto. So, kung hindi ito pantay-pantay, malamang yung yero natin ay mababali. Right? Bali yung yero. At pagka nagkaganon, ay tapos na ang kwento. So, sana mga lodi na sundan nyo kung bakit kailangan natin i-compute yung ating mga gagawin. Kadalasan yan yung top chord, diyan tayo lagi nagkakatalo. Right? So, sana